Hindi na bumalik sa apartment si Astrid. Ipinahakot na niya sa kanila ang mga gamit. Anyway, yun naman talaga ang balak niya matapos silang mag-uusap ni Kel kung hindi nangyari ang pagtatangka ni Marina. At 4 na araw na mula nang mangyari iyon, subalit hindi pa rin nagpapakita si Kel sa kanya. Sinubukan niyang tawagan ito sa bahay ng mga biyanan, subalit wala ito roon. Ang laging sinasabi ni Mrs. Santa Romana ay may inaasikasong mahalagang bagay si Kel na huwag siyang mag-alala at darating ang asawa. Nalaman din niyang dinala si Marina sa ospital sa Trinidad at ayon pa kay Mrs. Santa Romana, malamang na ilipat sa psychiatric ward sa National Hospital for Mental Health si Marina sa susunod na linggo. At walang balita ang mga ito kung nasa ng mga magulang ng babae. Sabi ng biyanan niyang babae ay mahigit 1 linggo nang walang tao sa bahay ng mga Peralta bago pa man mangyari ang pagtatangka ni Marina na patayin siya. Gusto niyang mahabag sa kababata. Hindi niya maunawaan kung ano ang dahilan ng ipinagkaganon nito dahil ba sa nagpakasal sila ni Kel, that must be the reason. Mula pa ng mga bata pa sila'y mahina na si Marina at tanging kay Kel ito nakadepende na ipinagtataka niya ng labis dahil ito mismo ang nagtalorisa sa sana'y kasal nila ni Kel at naguguluhan ang isip niya dahil may mga magulang ito, mga magulang na hindi malaman kung nasaan at may walang alam sa nangyari sa anak nila. On the 5th day na wala siyang narinig kay Kel, she packed her bags. Are you sure you want to do this, Astrid? Nanlulumong sabi ni Karina matapos marinig mula sa anak ang dahilan kung bakit napakasal sila ni Kel at ang nabuong pasya niya. Baka naman maisasalba pa ang pagsasama ninyo ngayong wala na si Marina. No ma'am, natitiyak kong lalong hindi matitiis ni Kel si Marina ngayon. Malungkot niyang sabi. Hindi lang pati si Marina ang dahilan. Walang pagmamahal sa akin si Kel. Idagdag pa ang galit niya sa mga panlolokong ginawa ko. Mula sa pagpikot sa kanya at sa pagpapaniwala sa kanyang buntis ako. At ito dapat ang pagpapasyahan namin ni Kel bago nangyari ang pagtatangka ni Marina. Pero bakit hindi mo hintayin ang asawa mo at mag-usap kayo ng maayos? It is less painful this way, man. She took a deep breath upang pigilan ang pagnanais na umiyak. Niyuko ang mga gamit at inilagay sa maleta. Sa hotel na muna ako tutuloy habang inaayos ng travel agency ang visa ko patungong New Zealand. Ako na ang bahalang magpaliwanag sa daddy. He will understand. Sasamahan kita sa Manila, iha. Ma'am, I'll be fine. Huwag kayong mag-alala. Assurance niya sa ina. Mapapagod lang kayo dahil pagkakuha ko ng visa ko, itutuloy na agad ako sa airport. At mag-isa na lang kayong uuwi rito. Huwag na, ma'am. Kayo na lang bahalang makipag-usap sa mga biyanan ko at magpaliwanag. Maiintindihan ako ng Mama Seni. Pahikbing tumango si Karina. Tawagan mo ako pagdating mo sa Maynila, iha, para maalis ang pangamba ko. Hinad ka nito ang pisngi ng anak. I could hate Kel for this. Don't, mami. Walang kasalanan si Kel. Kami ng Mama Seni ang may pakana ng lahat. Dinaya namin siya. 5 araw niya sa hotel. Ayon sa travel agency niya, sa araw na yun lalabas ang visa niya para sa New Zealand. Pagkagaling niya sa embassy, tutuloy siya sa lahat ng shopping mall sa araw na yun. Hindi niya gustong magmukmuk sa hotel. At least 2 araw na lang at aalis na siya. Kalalabas lang niya sa banyo nang mag-ring ang phone sa silid niya. Sinagot niya iyon habang nagpupunas ng basang buhok. Ma'am, papanhik na po yung ahente ng travel agency ninyo. Ang clerk sa front desk. Ang sabi ko, hintay na kayo pero wala akong sumasagot sa telepono. Kaya nagpilit na siyang, I was in the shower. It's okay. I'm expecting her. Agad niyang ibinaba ang telepono. Mabuti naman at ang ahente na mismo ang nagpunta sa kanya. May kotse si Mrs. Lara at hindi na niya kailangan mag-taxi patungo sa embassy. Namimili siya ng isusot mula sa cabinet ng may kumatok. She sighed. Humakbang patungo sa pinto at binuksan iyon. Nalaki ang mga mata niya nang makita kung sino ang nasa pinto. Kel! Umagod ang mga mata ni Kel sa buong katawan niya. Humigpit ang hawak niya sa buhol ng tuwalya na tila ba doon nakasalalay ang buhay niya. Do you entertain your travel agent na nakatapis lang ng tuwalya? Wika nito na dire-diretsyong pumasok sa loob. Isinara ng binti ang pinto. Napastras si Astrid. Nag-uumapaw. Ang pananabik sa asawang sa tingin niya tila nabawasan ng tindang. Paano mong nalaman itong hotel? Sinabi ni Mami. Tuloy ito sa paghakbang palapit sa kanya. Tuloy rin siya sa dahan-dahang pag-atras hanggang sa sumangko ang likod ng binti niya sa gilid ng kama. Napaupo siya, still clutching her towel tightly. Huminto siya sa paghakbang si Kel at tinitigan siya. Umiwas siya ng tingin. I'd like to dress first. Akma siyang tatayo subalit hinawakan siya ni Kel sa magkabilang balikat at muling iniupo sa kama. You're my wife, Astrid. Maling sabi nito. Nakita at naangking kunangan mong bagay na gusto mong itago. Hindi mo kailangang magbihis.
Pinamulhan siya ng mukha. Kung may sakit siya sa puso ay kanina pa marahil siya inatake sa matinding kabangla sa dibdib niya. What do you want, Kel? Itinaas ni Kel ang mukha niya at itiningala rito. Ikaw, Astrid, I want to make love to you. With you, I am going to make you mine again today in such a way that will erase all the pain and fears in your mind. She swallowed. Gusto niyang magalit. Hindi niya maintindihan kung saan to kumuha ng lakas na loob. Nabas na lang susulpot at sasabihin sa kanya yun matapos na hindi ito magpakita sa nakalipas na 1 linggong mahigit. No, Kel, satisfy your lust somewhere. Huwag sa akin. Sinikap niyang patatagin ng tinig. Oh yes, sweetheart. Ikaw ang asawa ko kaya huwag mo kong itaboy sa iba. He rests his knuckles on her cheek softly. I will make love to you sa paraang hindi mo iniisip na para kitang ni-rape. Nagsalubong ang mga kilay na tumingala siya. Hindi ko sinabi yun. Binitiwan ni Kel ang mukha niya at nagsimulang magtanggal ng kasuotan sa pangigilalas ni Astrid. Hindi mo kailangang isatinig. Nakita ko yun sa mga mata mo nang angkinin kita. Nang matapos kitang angkin, naroon ang akusasyon, ang galit, that I felt like a bastard. Inihagis nito sa upuan. Ang polo shirt, what are you doing? Undressing, what else? Amused nitong sagot. She summoned all strength and willpower to be able to turn him away. Gusto niyang itaboy ang asawa at tanggihan ang anumang binabalak nito. Subalit kahit salita'y walang lumabas sa bibig niya. Wide-eyed nakasunod ang mga mata niya sa bawat paghagis nito ng kasuotan sa kung saan-saan na lang hanggang sa tuluyang matambad sa kanya ang hubad nitong katawan. A gasp escaped her that she covered her mouth with her hand. He stood there like some lord over his servant, dark and lean, parang nililok ng eskultor ang kabuuan. Ang Chinese deserted habang walang pakundangang hinaplos ng mga mata niya ang katawan ng asawa mula ulo pababa. She sucked her breath when she saw him grow slowly. Mabilis niyang inangat pabalik sa mukha nito ang mga paningin upang salubungin lamang ang kumikislap ng mga mata ni Kel. His lip twisted in amusement. Just by watching you and thinking of what is going to happen next makes me hurt, sweetheart. She shivered. Nalayo ang lalamunan niya. May kung anong init na gumapang sa katawan niya pababa sa tiyan niya. Why are you doing this? She asked wearily. Why do you love to torture me? His eyes intent on her. Ikaw ang gumagawa niyan sa akin, Astrid. Hindi mo ba alam yun? Pag-uway humakbang ito patungo sa pinto ng banyo. 6 hours drive mula San Ignacio hanggang Manila. Puno ako ng alikabok. I'm tired. Do not tired for what I have in mind. Come and join me in the shower. Wala sa loob na willing siya. Patatapos ko lang maligo, Kel, she said stupidly. Sa pagkakataong yun ay napangiti si Kel. Such naivety, Astrid. 4 years in western country at may boyfriend ang magbalik. Hindi ko naisip na inosente ka pa rin. Lalo na nang planuhin ninyo ng mama ang pagpikot sa akin. Walang halong panunuya sa tinig ni Kel. Subalit muling nadama ni Astrid ang guilt. I'm setting you free, Kel. Hindi mo na kailangang isumbat sa akin yan. I'm sorry. Mamaya tayo mag-usap, Astrid. Come and join me in the shower. Muling anyaya nito. Puno ng sensualidad ang tinig. Nang hindi siya tumitinag ay muling nagsalita si Kel. Would you rather me beg, sweetheart? Hindi niya kayang ipaliwanag ang nadrama. Hindi niya naiintindihan ang ginagawa nito. Nalilito siya subalit naroon ang di maitatangging pananabik sa asawa. And she'd take what was being offered. If only for a couple of hours, then she would remember him this way, their last time together, in his arms. Hindi niya natatandang humakbang siya palapit, subalit ang sunod niyang namalayan ay nasa gitna na sila ng bathtub. Sa ilalim ng shower, both naked, umaagos ang tubig mula sa shower patungo sa kanilang mga katawan. And Kel was kissing her wildly na parang wala nang bukas. He was sucking, sniffing, and tasting her mouth, and she was kissing him back with cold sensuality. Kel reached for the water faucet and turned it on. At lahat ng tubig na nasa katawan ay tinutuyo ng mga labi ni Kel. His smooth hands and tongue made a caressing survey of her body. She was filled with liquid pop. Nakalilitong damdamin. Subalit alam niya kung ano yun. Kel, do you fear me, Astrid? He murmured, delighting in the touch of her soft flesh. No, sagot niya. Ang sariling mga kamay ay abala sa pagdama sa matipunong katawan ng asawa. Finally, hinilas nito pababa sa malaking bathtub. Then slowly he lowered himself to her. She felt herself momentarily recoil from the invasion of fast expecting pain. Subalit nang walang maramdam ng sakit, she relaxed immediately and allowed him to drag deeper. Hindi ka panipaniwala ang sariling katawan niya ay may ganong kapasidad na makadama ng matinding kasiyahan. She was moving with him, urging him to go faster. The gentle surge slowly building hanggang sa pareho na nilang hindi kayang pigilan iyan. I love you, Astrid, Kel cried as he reached his climax. At kung ilang sandaling tinanggap niya ang bigat ni Kel bago ito umalis sa pagkakadagan sa kanya.
Tumayo ito at tinabot ang kamay sa kanya upang alalayan siyang tumayo. Tinanggap niya yun subalit hindi niya gustong salubungin ang mga titig nito. Umahon siya mula sa bathtub at tinabot ang tuwalya at tinapis sa katawan at walang kibong lumabas. Kasalukuyan niyang itinatali ang sash ng bathrobe niya nang lumabas mula sa banyo ang asawa. Nakatapis na ito ng tuwalya at kumikislap ang mga matang sinusundan ng tingin ang bawat gawin niya. She reached for a clean underwear at sinuot na natiling nakamasid si Kel na gusto na sumigaw sa pagkailang atensyon. Nilingon niya ito. Gusto mo bang sumabay sa akin sa pagbaba ng hotel? No, I'd rather stay here all day. Sure, you can rest here. Sa embassy ako tutuloy and I'll be out the whole day. Inabot niya ang jeans sa cabinet. Doon humakbang si Kel patungo sa kanya at kinuha mula sa kanya ang jeans at ibinalik sa pinagkunan niya. I'll stay here all day, alright. Pero kasama ka. We never had a proper honeymoon, had we? Hinapit siya nito katatapos lang ng mainit na pagninig, subalit nang madikit ang katawan niya sa katawan nito ay muling bumangon ng pagnanasa. Kel, what are you talking about? Nalilitong tumingala siya sa nanunod yung mga mata ng asawa. May appointment ako sa travel agent ko. Huminga ng malalim si Kel. Pinakawalan siya at lumakad patungo sa kama at tinilatag ang katawan doon sa pahalang na paraan. Once long ago, there was the little girl that I cared about. She was full of mischief. Tinapunan siya nito ng tingin. Then came Marina, that little girl exact opposite. Marina was novelty, mula sa haragan at pilyang kababata ko. Marina was shy, demure, and a crying baby, or so I thought. She aroused my protective instinct because the little girl I loved was naughty and brat. Nang muling sumulap sa kanya si Kel ay naroon ang lungkot sa mga mata nito. Hindi malaman ni Astrid kung ano ang mararamdaman, pero nanatili siyang hindi nagsasalita. I feel like a hero sa tuwing na ipagtatanggal ko si Marina mula sa panginis mo at sa ibang mga kabataang lalaking gustong mamasto sa kanya. Pero gusto kong patayin si Diyos nang hindi sinasadyang nasuntok ka. And I was so jealous with him nang makita ko siya sa bahay ninyo at kausap ka. He smiled at namumuri. Habang lumalaki tayo, inilalayo mo ang sarili mo sa amin. At lalong napapalapit sa akin si Marina na lagi na lang nakasandig sa akin. Na para bang kapag wala ako, hindi niya alam ang gagawin niya. Well, you, my cheating heart, can take care of yourself. That I didn't think you need me. You rejected every concern I had for you then. Nagsiselos ako kay Marina, she said softly. I realized that now. Ani Kel na bahagyang tumango. Nagpatuloy ito. Nang sabihin sa akin ni Marina ang problema niya sa kanyang stepfather, lalo kong nadama na kailangan niya ang tulong at kalinga ko. Then you left. Nagangat ng tingin si Astrid at sinalubong ang mga titig ng asawa, pero hindi kumibo. Believe it or not, sweetheart, nasaktan ako. May malaking bahagi ng pagkatao ko ang tila nawala na hindi kayang punan ni Marina o kahit ng sino mang babae. Hindi ko kayang tukuyin kung ano yun noon, and all those years, ilang beses kong inanalisa ang damdamin ko nang hadkan kita nang magpaalam ka. Nangagat ng ulo si Astrid and with her husband's eyes, a certain hate ran through her body at the memory. I haven't forgotten that too. Kelly smiled tenderly. Let's talk about that later. Patapusin muna akong tungkol sa amin ni Marina. Magkasitahan kami, but I never proposed marriage to her. Hindi rin siya bumabanggit ng tungkol doon. Bagaman nagtataka ako, that made me feel secure. And never once na nagselos ako sa mga lalaking manliligaw niya na minsan inaabutan ko sa boarding house. Strange pero sa kaibuturan ng puso ko'y alam kong hindi siyang babaeng gusto kong pakasalan. That's using her, she accused slightly. Maybe, pero pareho kaming komportable sa sitwasyon. And I had this feeling that she had been using me too, a security blanket perhaps. But when she announced to me 3 months ago that she was pregnant, I had no choice but offered marriage. She of course accepted my proposal. Sa paraang tila niyaya ko lang siyang kumain kami sa labas. She wasn't even excited about it. Namanhigaw ng mga magulang ko sa mga magulang niya. And she was so cool. And during the initial preparations, ay baliwala sa kanya kung handa o hindi ang lahat. Huminga ito ng malalim. You know the rest. Tumango si Astrid. She came to visit me. Sinabi niyang pinatawad mo siya sa kasalanan niya at mahal mo siya. At noong gabing sinabi mong nasa Maynila kay itinawag sa'yo ni Harry na kasama ko. Si Marina, dugtong nito. Hindi ko siya kasama, Astrid. Kung paanong naroon siya, nang iparada ko ang sasakyan ko hindi ko alam. Kararating ko lang noon galing Maynila dala ang bagong papeles para sa subdivision na si Tito Rigo de la Serna ang isa sa may pinakamalaking share. Hindi mo itinangging magkasama kayo ni Marina sa burger chain sa Trinidad. Ako sa niya uli. Yes, iyon ang ikalawa't huling pagkakataong pinagbigyan ko siyang magkita at mag-usap kami.
Ilang sandaling katahimikan ang namagitan bago muling nagsalita si Kel. "Come here, sweetheart." Lumapit siya. Naupo sa gitna ng kama at niyakap ang mga binti. How filled her heart. Kanina iniisip niya ang pagsigaw ni Kel na mahal siya is part of the moment. She had doubt about it now. Maybe he loved her after all. And she was certain of one thing. Kel didn't love Marina. Marahang pinaglalakbay ni Kel ang mga daliri sa binti ng asawa. Listen, sweetheart. Nang sumama si Marina sa ibang lalaki, ay laking pasasalamat ko. Lalo na nang sinabi niyang hindi ako ang ama ng dinadala niya. Tila may malaking tinik na naalis sa aking dibdib. Subalit ang malaking dahilan kung bakit nagalit ako ay ang katotohanang maraming taon niya akong napaniwalang siya ang naagrabyado. And I feel like a fool. Ano ang ibig mong sabihin? Alam mo ba kung sino ang third party involved? Hindi siya kumikibo at naghihintay ng susunod na sasabihin ng asawa. Ang stepfather niya. Oh no, she groaned. Bakit hindi niya? Patapusin mo muna ako, sweetheart. Agap nito. Nang matanggap ko ang sulat niya, kinausap ko si Aling Perla. Nag-i-hysteria ito sa pag-iyak. 16 lang daw si Marina, ilang taran itong inaakit ang stepfather. At nang maging magkasintahan nga raw kami, natuwa silang mag-asawa. Sinabi kong bilang ina, dapat siguro nitong tingnan ng panig ni Marina na matagal na itong nagre-reklamo sa pang-aabuso mula kay Mr. Peralta. Ano ang sabi ng mother niya? Bahaw na natawa si Aling Perla. Kaya raw nila pilit ipinadala sa Maynila si Marina kahit ayaw nito kahit magastos sa bahagi nila ay upang malayo sa asawa. Subalit si Marina si mismo ang tumatawag sa trabaho ni Mr. Peralta kahit sa bahay nila sa mismong pandinig ng mother niya. Tinatakot ni Marina ang ina na ididemanda sa molestation at abuse ng stepfather kung hindi ito luluwas ng Maynila panapanahon. Ang isang teacher si Mr. Peralta, marami ang maniniwala lalo nga't hindi naman itutunay na anak si Marina. Oh God! Yeah, he said in irony. Isipin niyo pinagtatanggol ko siya mula pa ng mga bata pa tayo at sa ibang mga kabataang lalaking ani ay nananamantala sa kanya. Nabulag ko ang sarili ko sa kuno'y pagiging helpless niya. His face grinned. She was convincing sa pagiging weak, submissive at helpless. Dipinsa niya para sa asawa. He smiled bitterly, but you were never convinced, sweetheart. Siguro dahil babae ako at nagsiselos akong nabahalin ang atensyon mo sa kanya kaya lagi ko siyang iniinis. Or maybe I saw through her. May mga pagkakataong kumakawala ang totoong siya kapag kami na lang magkausap. Naalala niya ang maraming pagkakataong naaaninag niya ang pagkasuklam sa mga mata ni Marina para sa kanya. Pero bakit siya nagbalik sa'yo? You probably didn't notice, pero wala na ang mother ni Marina sa subdivision. 2 weeks after our wedding, umalis ang ina niya kasama si Mr. Peralta at ang dalawang anak at iniwan si Marina. Sinabi niya nagbakasyon ng mga magulang niya. Walang nakakaalam kung saan nagtungo ang mag-anak. Nag-resign na sa pagtuturo ang stepfather niya at ang bahay nila sa tapat namin ay naipagbili na ng mag-asawa ang rights lingid kay Marina. Nilansisi ng stepfather niya na kung may pakikisamahan kaya siya tumalikod sa naaming nakatakdang kasal. Pabuntong hiningang umiling si Kel, and to tell you frankly, that supposed wedding was meant to make her stepfather jealous. Nakadama ng panlulumo si Astrid para sa kababata, and when it didn't work out, bumaling siya sa iyo. She concluded, kawawa naman si Kel, paano na siya? Nagdadalang tao siya. Hindi ba nakukonsensya ang stepfather niya na iwan siya sa ganong kalagayan? Muling huminga ng malalim si Kel. I'll tell you a secret. Ako ang bumili ng rights sa bahay nila. Hindi yun alam kahit ng papat mo, ma. Yun ang inaasikaso ko pagkatapos ng ating kasal dahil gusto ko sanang isorpresa sa iyo yun. Oh, she gasped softly. Her heart was flowing with love and happiness. Pinigil niya ang sariling yakapin ng asawa. Marami pa siyang gustong malinawan. Yes, at nakausap ko si Mr. Peralta during the transactions. He swore to me that he never touched her, never allowed himself to be alone with her. Pinaniwala lang nitong may pagtingin din ito kay Marina upang ilayo ang sarili at pamilya sa anumang maaaring gawin ni Marina sa propesyon niya. Gumuhit ang alinlangan sa mukha ni Astrid. Sa palagay mo nagsasabi siya ng totoo. I believe him, sweetheart. Positibong sagot ni Kel. Na sino nang ipagpalit ang matanda na niyang asawa sa isang batang-bata at magandang tulad ni Marina. People do that all the time, but he was never tempted. Mahal nito ang pamilya. Sa nakalipas na 2 taon, ilang beses nitong kinumbinsi ang ina ni Marina na lumalawa siya at bahala na si Marina sa sarili niya. When things got worse, he was finally able to convince his wife to leave to an undisclosed place and start a new life. Pero sino ang ama ng ipinagbubuntis ni Marina? Matagal bago sumagot si Kel. Pagkuway matabang nang umiti kasabay ng pag-iling at tumingala sa kanya.
You both thought of the same trick to fool a man, Astrid. Wika nito. Bagaman sa bahagi ni Marina, it was meant to fool her stepfather and mother. What do you mean? She had never been pregnant. Matabang nitong payag. Then reached for his wife's hand nang makita ang paglatay ng guilt at sak sa mukha nito. Ipinapangako kung iyan ang huling bagay na marinig mong tila kita ikinukumpara sa kanya. Hindi yun ang intention ko, Astrid. You were never like her in any way. Pero bakit pinalalabas niyang nagdadalang tao siya? Upang paniwalain ng ina na ang stepfather niya ang ama ng dinanda nila. As I have said, our supposed wedding was meant to make her stepfather jealous. And when it didn't work out, tumalikod siya sa nakatakda naming kasal na ang dahilan ay hindi niya gustong dayain ako. Kung ano-ano ang pananakot na ginawa niya sa mga magulang niya. Napilitan si Mr. Peralta na lumuwas ng Maynila at kunway iniwan na ito si Aling Perla. They dated sa movie, sa park, but never sa lugar kung saan sila lang dalawa. Paano mong nalamang hindi nagdadalang tao si Marina? Nagtatakang tanong niya. Nakausap ko ang doktor na tumitingin sa kanya sa ospital sa Trinidad. Nagulat pa nga ito nang tanongin ko kung napapano ang bata. Oh, she is sick, Astrid. She needs a psychiatrist. Sinisisi at kinasusuklanan niya ang sariling ina sa hindi niya pagkakaroon ng tunay na ama at kinaiinggitan niya ang sariling mga kapatid sa pagkakaroon ng mabuting ama. That's why she was so obsessed with her stepfather. Yes, ang ayon ni Astrid. She was also obsessed with you dahil nakikita niyang mula pa noon ay ako ang kaagaw niya sa attention mo. Analisa niya pagkuway ibinalik ang tingin sa asawa. Where have you been the past days? Hindi ka nakipagkita sa akin. Huminga ng malalim si Kel. Itinasang makapal na buhok sa klingong bahagi ng ulo. See this? Yumuko si Astrid. Sinipat ang ipinakita ng asawa. 2 pulgadang sariwang pilat ang naroroon. Anong nangyari? Nang tanggalan ni Marina ng preno ang kotse ko'y nabangga ako sa isang puno. Tumama ang ulo ko sa windshield na nabasag. I could have been worse. Kung mabilis ang pagpapatakbo ko. But your mother said, tinawagan kita sa sandali ringin upang ipaalam ang nangyari at upang tumawag ng saklolo. Si Yaya Mami ang nakausap ko at sinabing sinundukan ni Marina. Inabot nito ang kamay niya at dinala sa tapat ng puso. Lord, sweetheart, you can't know the fear I felt at that time. And I was so helpless. I was bleeding profusely. Tinawagan ko ang mga magulang ko at sinabing iligtas ka pero hindi ko sinabi ang nangyari sa akin upang huwag silang magpanik at mataranta at mahati ang atensyon. I was about to call Yaya Maming back upang tumawag sa ospital o sa police station para matulungan ako ng madaanan ako ng isang bumibiyahe. Okay, napahigbi siya. Bakit hindi sinabi ng mga sa akin? I asked her not to. Hindi kita gustong mag-alala pagkatapos ng nangyari sa'yo, lalo nang sabihin ng mamang sugat mo sa balikat. I could have killed Marina, you know. He gritted his teeth at hinawi ang roba ng balikat niya at tinama ang pilat niyang sariwa pa rin. I suffered slightly confusion at 5 araw ako sa ospital. Gustuhin ko mang lumabas ay hindi maaari. I was examined thoroughly para matiyak na walang internal brain damage at nang lumabas ako'y nakaalis ka na nga patungong Maynila. I couldn't follow you right away because of what happened to Marina. I feel it was my responsibility to find her parents. I hired people to trace them. Actually, hindi naman sila nagpakalayo-layo. Nasa lipa lang sila lumipat. Sila na ngayon ang nag-aasikaso kay Marina. Hindi malaman ni Astrid ang gagawin. Pinipigil ang sariling umiyak at yakapin ng asawa. On top of all that, you, my heart, my cheating heart was about to abandon me. Oh, Kel, tuluyan na siyang napahimik. Kinabig ni Kel ang asawa sa dibdib nito. I love you, sweetheart. Noon pa marahil mga bata palayo. I just didn't recognize the feeling. You didn't want to marry me. Hindi ninyo ako mapipilit. Kung hindi kita gustong pakasalan, kahit na mga magulang ko, o kahit ng daddy mo. He grinned. Nagalit ako dahil sa parang ginawa ninyo ng mama. I never expected it from you, sweetheart. That preempted my plan to you. Oh, hindi makapaniwalang nagangat siya ng mga kilay. Yup, and naturally I was angry, but I know eventually mawawala rin ang galit ko. Besides, it wasn't so sure if you really loved me. Maybe I was just a possession na nabawi mo kay Marina. O baka napilitan ka dahil sa pangungumbinsi ng mama. So I gave you the cold treatment, but in the process, sarili ko ang pinarurusahan ko. Dahil nariyan lang sa tabi ang asawa ko na hindi ko man lang mayakap. So I waited for the right time without swallowing my friend, na pinatagal ng kaabalahan ko sa aking trabaho dahil sa pag-aasikaso sa pagbibili ng merch sa bahay sa tapat. Pero dumating ang pagkakataong hinihintay ko nang pasukin mo ako sa silid ko at tuksohin. Tuksohin? Kunway panggigilalas niya. He smiled and kissed the top of her head. Don't lie, sweetheart. That's habit forming, he said. You've been lying through the skin of your teeth. Tulad ng kunway nagdadalang tao ka.
Although inamin na ng mama na siya ang may gagawain na hindi mo gustong ipagsinungaling yun sa akin. He raised her chin and looked into her eyes. Kahit marahil aling kultura sa buong mundo astrid, a virgin wife is a boost to a man's pride. And though please, I was a little angry and shocked, not because you made me believe you were pregnant. That moment, the lie didn't matter anymore. Ang dahilan kaya nagalit ako ay dahil hindi ko napigilang hindi ka masaktan. She smiled demurely. You made up for it. Then threw her arms across her husband's chest. I made all these lies only because I love you so much, Kel, and I was so desperate to make you mine. Itinaas ni Kel ang mukha niya and whispered, I am yours, my cheating heart, and I'll be yours hanggang sa matuyo ang mga dagat sa San Ignacio. In other words, until I die. And he cupped her nape, at hinila siya pa ito and gazed his to her loving lip. Bala kong ipatibag ang lumang bahay ng mga Peralta at patayuan niyo ng bago para sa atin. Is it alright with you? O gusto mong maghanap na lang tayo ng iba? That place is fine, Kel. Mas malapit sa mga magulang natin. At kung sakali ngang, she paused and suddenly shy. Magdalang tawa kung hindi ako mahihirapan dahil nandyan lang sila. He pulled her gently, angled his head and claimed her lips. Bago tayo lumabas ng hotel na to, titiyakin kong magdadalang tao ka nga. He murmured in her mouth.